Sobra na yung pang-aatake at the same time, hindi na kasi siya usapin ng political at nagiging personal na yung pag-atake. Makakasama natin ang political analyst na si Professor Eric De Torres. Pag-usapan natin ang mga pinakahuling mga kaganapan sa ating bansa ngayon, lalo na sa usaping politika. Si Professor Eric De Torres, sir, magandang gabi. Admar Vilando kasama si MJ Mondihar. Hi Prof, good evening. Good evening po, Sir MJ at Sir Admar at sa mga tagapakinig at sumusubaybay po sa ating palatuntunan. Opo, meron pong nabanggit ang kampo or mismo ang pangalawang pangulo na sinasabi pong hindi na gagayahin ng pangalawang pangulo yung nangyari sa panahon ni former President Rodrigo Duterte na hindi siya naghain ng reklamo o kaso laban doon sa mga talagang grabe below the belt na mga pang-aakusa po sa kanya. Ano sa tingin po ang advantage nito po sa pangalawang pangulo po, Prof, no, na naging offensive na rin, hindi lang depensa? Oo. Siyempre ngayon, iba na yung takbo ng sitwasyon dito, kasamang Edmar, sa kadahilan ng una sa lahat, sobra na yung pang-aatake at the same time, hindi na kasi siya usapin ng political at nagiging personal na yung pag-atake na kung saan naapektuhan yung buong kredibilidad at the same time yung pagkatao ng ating vice presidente. So, yung paggawa ng storya at saka yung pag-fabricate nitong mga naratibong ito, maganda na kung saan magharap-harap at ang magsingilan base doon sa facts ng case. Ika nga. So, mahalaga na masubaybayan natin ito sa pamamagitan ng factual lamang. Kaya kung mapapansin natin, 'di ba, yung mga inilalabas ng kampo ni BP Sara ay naka-address ng kung ano yung nababatay doon sa ebidensya. At klaro naman mula doon sa simula na may consistency na ang pagsagot nila o pagtugon nila sa mga akusasyon sa ating Vice Presidente ay nakatuon sa kung ano lamang yung totoo at base at nakabase ito sa mga ebidensyang ipinipresenta. Kanina, napakaganda nung ebidensyang nakalap ng Vice Presidente at yung pinapalabas kanina bago magsimula itong interview na kung saan napakaganda nung nakalap na ebidensya ni na Attorney Paulo Panelo pagdating doon sa statement at saka doon sa mga akusasyon doon sa anggulong madriaga na akusasyon. So, ito unti-unting namumulat at saka talagang naipapakita talaga na ang mga akusasyon ay yun nga walang basihan at meron silang ebidensya na magpapatunay na ito ay maaaring gawa-gawa lamang o hindi talaga naaayon doon sa merito ng kung ano man yung ipinupukol na kaso sa ating ikalawang pangulo. Opo, ano naman po ang maaring epekto nito sa imahe sa gobyerno sa kabuuan, no? Lalo na sa sangay po ng ating lehislatura na may kapangyarihan din na mag-imbestiga doon sa treatment sa aligasyon ni Ramil Madriaga versus doon sa treatment naman sa mga ipinahayag o mga alegasyon din nung tinaguri ang Brave 18. Magkaiba po ang treatment ng dalawang panig po na ito, Prof. Oo, magkaibang magkaiba at ito sa mga susunod na panahon, lalo na pagdating ng Miyerkules na kung saan didinigin na at ang inaantay din ng marami is a-attend ba si BP Sara doon sa pagdinig at the same time, unti-unti kasing nagbibigay linaw o naipapakita ng kampo ng ikalawang pangulo yung merito at akusasyon sa kanya na meron silang counter argument at hindi lang basta argumento, meron silang ebidensya na nagpapatunay na punto per punto na sinasagot nila yung mga akusasyon sa para sa ikalawang pangulo. So ano
nagsisimula ng magbigay linaw at masagot ng ating ikalawang pangulo ito. And of course, syempre nakadepende din ito sa magiging takbo o daloy ng sitwasyon kung saan meron bang consolidated o solid pa rin din ba, at ang pinakamalaking katanungan kasi for me at klarong sinasabi ng ibang mga eksperto at ng ibang mga mga abogado na ang impeachment process ay parehong political at legal. Pero para sa akin kasi beyond the legal, mas mataas ang porsyentong ito ay political talaga, sa kadahilan ng perception o yung public perception ang talagang may malaking epekto o may malaking kinalaman doon sa paraan ng kung papaano ipepresenta yung argumento o punto ng mga nag-aakusa sa ikalawang pangulo, at base naman din ito sa mga ebidensyang ipepresenta din ng ating ikalawang pangulo. Opo, napag-uusapan natin yung pagpipresenta ng ebidensya. Meron pong nabanggit itong si House Justice Committee Chair Jervy Luistro na dapat daw ang respondent ang maglabas po ng ebidensya, mag-present ng ebidensya, hindi po yung nag-aakusa. Ito po ay batay daw sa House ano nila, parang Rules. House rules no sa impeachment. Ito na ba ang panibagong ano ngayon? Litis, Mm-mm. prof na aakusan ka, ikaw ay nagnakaw. Maglabas kang ebidensya na hindi ikaw ang nagnakaw. Pwede bang gano'n na? Mm. Actually, alam niyo po, kung meron man na nakasaad yan sa kanilang rules, maganda po na ipakita, ilabas po ng ating pong mga mambabatas na ito po yung unang nakasaad sa kanilang rules dyan sa House. Ikalawa pa po, yun nga yung sinasabi natin beyond the legal, kasi at the end of the day, sa akin pong pagtingin, kahit anong ilabas mong ebidensya at anong argumentong pasok in accordance with the law, in accordance to whatever that is legal and ethical, at the end of the day, political yung exercise ng impeachment po. So, yun ho yung klarong-klaro dito. At ang nakakalungkot na pare-parehong obserbasyon po ng taong bayan, sa dami ho, lalo na sa krisis, ano pala, hindi pa daw pala tayo nasa krisis, so hindi ko alam kung anong tawag dito sa ating kinaharap ngayon. Itong impeachment, at hindi ko sinasabi na hindi ko bilang nagpapahayag po, hindi ko po sinasabi na hindi mahalaga o hindi importante ito. Actually, ito yung magandang pagkakataon at walang ibang pagkakataon na para madepensahan ng ating ikalawang pangulo base sa merito at ebidensya niyang ipepresenta yung mga akusasyon sa kanya. Pero sa aking pagtingin, nahahati ang oras ng Kongreso o ng mababang kapulungan, at eventually, pag umakyat yan sa mataas na kapulungan, kumakain ng oras nila imbes na pagtuunan ng pansin ano yung mga mahahalagang measures, reforms, amendment ng batas, at ibigay kung ano man ang necessaryong kapangyarihan na ibigay sa Pangulo, mag-suspend ng excise tax or whatsoever, magdeklara tayo ng state of emergency para ma-mitigate natin itong krisis na ito, itong kinaharap natin, kumakain pa ng oras itong proceeding sa impeachment. At habang tumatagal ito, ang naaantala yung serbisyo sa taong bayan. Yun yung nakakalungkot dito sa ganitong klaseng pagtingin, kasamang Edmar. Opo, yun sana din yung gusto kong bigyan diin niyo po sa mata ng mga Pilipino, ng mga eksperto, pati na rin ng mga dayuhan at ng international community. Nasa gitna po tayo ng krisis. Marami tayong kinakaharap na problema. Tapos meron pang issue doon sa korupsyon na hindi pa talaga malinaw kung sino-sino yung mga balye ng isda, mga big fishes na sinasabi po. Yet ito ngayon yung talagang pinagtutuunan nila ng pansin na kung ihahambing mo naman doon sa um,
issue ng korupsyon sa flood control projects at iba pa, di hamak na parang magiging barya lang itong pinag-uusapan pa rito. And at the same time, yung paggugol ng oras dito compare doon sa ating isyong kinakaharap po ngayon, Prof. Ano ba ang magiging imahe na ng liderato sa kasalukuyan po sa mata ng lalo na sa international community, sa mga investors natin, sa lahat po, Prof? Nako, alam niyo po, maaaring sabihin natin at mas marami pang pwedeng pag-aaral. Ang isang manifestasyon po nito talaga, yung lalong o patuloy na pagsadsad ng piso doon sa kontradolyar na may epekto po at hindi lang natin sinasabi itong responde o response ng ating government itong sa krisis na ito, pero maraming contributing factor eh. Pero ang isang gusto kong bigyan ng diin ay yung epekto nito doon sa ating mga mamamayan na kung saan maaaring una magbibigay ng subsidiya. Na-appreciate natin yan. Pero ito yung tanong ko, band-aid solution yung pagbibigay ng subsidiya. Ang sabi nila, hindi naman ito isang beses, may mga kasunod pang ibibigay. Pero yung ibibigay ba nilang 5,000 sapat? At ano yung gagawing nilang measure para mas magkaroon tayo ng long-term solution o response pagdating dito sa ating kinaharap na krisis? Ikatlong punto dito, since sinabi mo na ito, kasamang Edmar, nakakapanglumo lalo na sa parte ng mga kababayan natin. At isa na tayo doon, isa na ako doon na kung saan lalo na hindi lang yung epekto kasi nito na gusto nating bigyan ng emphasis kasamang Edmar doon sa mga kababayan nating mga mahihirap na nandun sa ganong klaseng sektor. Pero malaking impact nito na pasan-pasanin ay yung mga middle class. Yung mga middle class na nasa huli na naman ng prioritization kasi hindi nabibigyan ng toon o hindi nabibigyan ng pansin. Yung subsidiya na yan versus dun sa naririnig, naiulat sa balita sa pang-araw-araw doon sa flood control issue or scandal na walang naipanagot o pwedeng sabihin natin may naipanagot sila pero sapat ba ito at nahabol ba ng gobyerno yung perang dapat habulin na supposedly pangtulong natin doon sa ating mga kababayan. Ikaapat na punto yung nakakalungkot. Para sa akin bagamat na-appreciate at tignan nyo na-appreciate ng taong bayan yung hindi pagtataas ng singil pasahe. Mismong reaksyon ng taong bayan kasamang Edmar na parang naiintindihan nila at nararamdaman nila yung pasanin ng ating mga nasa transport sector na mabigat na rin din. Hindi ba? Kung meron naman pagkakataon at kaya maiintindihan, kung tutuusin nga, piso hanggang 2 piso lamang yung hinihingi nilang dagdag pasahe na provisional increase dahil talagang sa bigat na ng diesel at yung diesel yung gamit na fuel ng ating mga kababayan lalo na sa sektor ng mga jeepney sector na yan. So, napakabigat at reflection ito ng para sa akin ng governance. It's really a governance issue. It's a response. At ikatlo, yung nakakalungkot dito of all these things in front of us, nandun pa rin yung banat, nandun pa rin yung politika. Pag magbibigay si Yusek Claire ng press statement, andun pa rin din yung paraan na kung saanan, parang teka muna, kung nananawagan tayo ng pagsasama-sama at saka pagko-consolidate na kung saan panawagang magtipid, let's do our share, laging pagdating sa huli, may upak sa politika eh. Kaya alam mo napapagod na tingin ko yung taong bayan lalo na kung mapapakinggan nila sana yung sentimiento ng taong bayan lalo na dun sa mga nasa baba at nandoon sa mga nakakaranas ng malaking hamon na kinaharap natin ngayon. Yes sir, good evening. Sir, si MJ po ito. Sir, itong giyera ngayon sa gitnang silangan, gaano kalaking litmus test ito sir sa mga leaders o mga lider ng pamahalaan?
Kasi as a leader, kailangan mong gumawa ng mga mahihirap na desisyon, mag-provide ng clear directions at magkaroon ng advanced foresight para po sa iyong mga constituent. Gaano katindi ito na pagsubok sa isang leader at masukat yung experience pag ganitong panahon ng emergency? Nako, talagang sa pagkakataon po ito, susukatin yung liderato at pagkatao, karakter ng isang leader na kung paano niya pamumunuan itong ating ang isang bansa o isang organisasyon. At sa puntong ito, lalong nasa lente ng taong bayan, ano ba ang immediate response ng ating gobyerno dito? Nakikita natin, nagsusumikap, nag-exert naman ng effort itong administrasyong ito. Pero ang tanong, na-anticipate na sana ito 2 to 3 weeks ago eh. 'Di ba? Nauna yung press release na hiniling ng Kongreso pero ang bagal, 3 linggo na nakalipas. Kung talagang gusto ito at priority ito, naibigay na yung emergency power sa kanya para masuspend yung excise tax. Pangalawa pa, kung titignan natin, ano yung po pwedeng taxes na pwede mong i-forgo at i-adjust mo later on na magsisikip sinturon ka rin din para dun sa ibang mga programa na isasakripisyo mo muna pansamantala upang maibsan yung hirap ng ating mga kababayan. At ito yung nakakalungkot kasi dito, Sir MJ. Na ikukumpara kasi dahil sa advent ng social media, kitang-kita doon sa ibang mga bansa kung gaano din kababa pagkukumpara doon sa ating mga kapitbahay na halos 90% ang itinaas ng Pilipinas kumpara doon sa ating mga karatig na bansa. Magandang panawagan din ito na kung saan anong amendment ng batas ang pupwede nating gawin upang mapababa kasi parang ito yung naging hamon noong COVID-19 na sumingaw yung ating problema pagdating sa ating healthcare system. So ito rin din na naging epekto ng ating bansa, malaking hamon na mataas ang dependency natin dahil import dependent tayo pagdating sa langis. Hindi po ba? So, ito, looking forward kung mawither o ma-withstand natin tong napakalaking pagsubok na ito. How do we move forward in terms of his remaining years as the president? Ang daming issue lalo na pagdating ito na pagtingin ba ito na sa mga susunod na panahon, ipaprioritize ba ito na pagdating in any eventuality na ito ay mangyari ulit at tingin ko mangyayari ulit ito sa nipis ng relasyon at ng tensyon doon sa mga bansa doon sa Middle East. Ano yung long-term na solution? At nabanggit nyo nga yung napaka-importanting salita kanina. The foresight of every leader pagdating sa ganitong klasing sitwasyon o pagkakataon. Dahil ang nangyayari ngayon sa mundo, Sir MJ, is that ano yung nangyayari doon sa external na issue ay malaki ang epekto niya doon sa internal na operasyon, internal na issue, internal na galaw ng isang bansa. Yun yung komplikadong bagay na nangyayari sa mundo ngayon eh. Hindi mo pwedeng sabihin na malayong parte yan. Hindi. Pag may nangyari sa isang lugar, sa ibang bahagi ng buong mundo, lahat damay-damay. At sa puntong ito, usapin ng langis. Usapin ng kung gaano yung haba ng pisi ng bawat bansa o ng isang bansa ng reserve mo na para patakbuhin mo ang buong bansa mo na hindi ka maging dependyente dun sa ibang bansa. And apparently, ito yung naging pwede nating sabihin na hindi natin nakita nung araw at ngayon tayo sinisingil dahil sa pagiging import dependent natin, lalo na pagdating doon sa usapin ng ating reserbang langis. Opo. Prof, saan dito papasok yung experience ng isang presidente, for example, sa local level? For example, the president now is trapped between two evils. Sinong pipiliin niya? Oil excise tax, 136 billion collection from May to December, or yung araw-araw na inirereklamo ng mga Pilipino, mga motorista, na gawing mababa nga ang presyo ng langis. Saan dito papasok yung political will harnessed
through experience. Mm. So yun yung isang malaking desisyon, and it's a political decision kasi may tatamaan kang mga programa. Kasi the rule of thumb in government spending and budgeting is pagka may finurgo ka na isa, dapat meron kang pangtapal o meron kang ipagkukunan para ma-augment mo yung ifo-forgo mo na isa. So ang tanong diyan, ano yung po pwedeng pigain na pwedeng pang programa na malaking mawawala, lalo na pag nilip o sinuspend yung value added tax, kasi bilyon talaga yung mawawala dyan at maraming mga programa na maaaring pondohan. So baka pwedeng bumalik, ang balita natin kanina sa mga news outlets at nailathala sa SMNI, ang paggagawa ng isang inatasan ng Pangulo gumawa ng isang body or special body na titignan itong krisis na ito. So, ano yung po pwedeng gawin? Tignan natin kung ano yung mga programa na pwedeng isuspend muna. Pag ito nawala, ito dito natin papupunta. Kesa naman lalong mabaon sa hirap yung ating taong bayan. May ano daw, naka-contingency na 20 billion na fund para hindi tayo maiwan. Pero ang nakakalungkot pag binalangkas mo ito, malaking percentage nasa infrastructure. So, need mo pa ba itong infrastructure program ngayon na kung saan mas marami yung nahihirapang mga Pilipino, or baka po pwedeng i-phases mo muna o as per priority itong mga infrastructure program na ito na nakabatay doon sa pangangailangan ng lugar o as per priority talaga. Because as far as we are concerned, ito yung prioridad muna ngayon dahil pabigat na ng pabigat. It's just a matter of time, Sir MJ. Tataas yung inevitable ang pagtaas ng pamasahe. Pag tumaas ang pamasahe, susunod na dyan ang presyo ng mga bilihin. Anong address na gagawin ng gobyerno natin? Ayuda na naman. Pamimihasain na naman natin sa ayuda ang ating taong bayan. So, nagiging vicious cycle na pagdedepende ng taong bayan pagdating dito at pagka-come up ng mga band-aid o yung mga stopgap measures lamang. So, kailangan natin dito yung long-term solution. Opo. Pero Prof, ang crisis kasi time is of the essence, yung agarang desisyon ang hinahanap. Tinatanong ngayon, kung may political will, bakit pa kailangan ng special committee or special body or crisis committee to decide on things wherein ang kapangyarihan na nasa kamay ng presidente, and he could have take advices from his cabinet and decide directly, kasi nga isap ang pangangailangan o ang tugon dapat ng gobyerno. Exactly, Sir MJ. So, isa din yang napaka-importanting konsiderasyon, sapagkat yung decisiveness ng ating Pangulo ay susukatin dito yung paraan ng kung paano siya magdesisyon, dahil ito ay agaran at hindi po nangangahulugan, at para maintindihan din po ng ating taong bayan, hindi nangangahulugan na pagbukas nagtigil putukan, otomatiko nang makakarating kaagad yung langis sa atin. Tandaan natin, nagkaroon na ng problema at inatake na ng Iran yung oil refinery ng ibang mga bansang nagpo-produce nito. So ano yung nangangahulugan dyan? Napinsala yung ibang mga pasilidad na kung saan yung produksyon ngayon ay maiipit din. So maaaring tapos na yung giyera, pero hindi natin alam kung gaano katagal na mataas yung langis. At tandaan natin, wala pa tayo sa punto na yung supply yung nawawala. Ang problema pa lang natin ngayon ay yung patuloy na pagsirit na taas ng presyo. Presyo pa lang. Nakakakaba at nakakatakot dito ay yung walang dumating na supply sa atin o hindi magbigay ng supply dahil nangangailangan din yung ating mga karatig na bansa. Ngayon, bilang leader at sa ating mga leader, gaano ka-decisive ang Pangulo at ang mga kabinete at ang mga opisyalis natin na tugunan at makita itong problemang ito. Opo. At gaano kalaking wake-up call ito, Prof, sa sambayan ng Pilipino, mga taga-gobyerno, na na-expose yung talagang kahinaan ng Philippine system natin sa pamahalaan. Dahil meron na tayong rehearsal ng COVID 'Di ba? Tapos dapat, 'di ba, nakapaghanda na tayo, nakapag-practice na nung panahon 'yon, ayuda, fuel na solutions.
walang nangyari, prof eh, no? O- Oo, actually, ano ito ay, in, well, pwede nating sabihin na siningil tayo nito dahil sa mga nakalipas din naman na administrasyon, hindi ito nakita na hindi naman akalain na magkakaroon ng ganito. Pero ngayon na meron ng ganito, paano natin ipuposisyon yung sarili natin sa mga susunod na panahon? Maraming panukala na magkaroon din na ng isang approach na mamuhunan ng ating pamahalaan at na kung saan hindi lang at magkaroon na ng amendment sa oil deregulation law. So maraming approach na po pwedeng pag-aralan sa long term. Pero ang immediate response una sa lahat, paano mo mapapababa o paano mo muna ma-stabilize sa laki ng presyo at higit sa lahat yung paano yung measure ng government na paano maiiwasan ang pagsipa naman ng presyo ng mga pangunahing bilihin because it's just a matter of time. Pwedeng sabihin nagbigay ng commitment yung ibang mga negosyante na hindi mo na magtataas in consideration for humanitarian purposes at malasakit sa ating mga kababayan. Pero may period, may certain period lamang siya at ito ay hindi na talaga may iwasan. So, habang wala pa ito at hindi pa nangyayari, nakikita na natin doon na rin din tayo eh. Ano yung gagawin natin? Paano kung magugulat na lang tayo pagising natin ang halaga ng tinapay o halaga ng ganitong halaga ng gulay halimbawa ay sobrang laki na o sobrang taas na dahil wala nang maiangkat din. O bukod sa lahat dun, paano kung dahil wala nang supply, wala nang pagkain na makapunta dito sa Metro Manila dahil dependyente tayo doon sa mga gulay o yung mga pagkain na nanggagaling sa labas ng Metro Manila. Anong contingency measures? Paano kung pagtingin natin, umaabot ng 500 piso ang isang kilong kamatis o sibuyas o repolyo na manggagaling sa Benguet o kung saang lugar pa man na ipapataw rin lang din sa consumer yung presyo o yung halaga. So, diyan na yan magsusunod-sunod na yan. So, ang tanong, ano ang gagawin ng ating pamahalaan para maiwasan ito? At tandaan natin, nagsisimula ng sumipa din ang presyo ng bigas. Susunod na dyan yung mga gulay at yung ibang pangunahing bilihin. At hindi mo rin din masisisi yung mga negosyante dahil at the end of the day, nagnenegosyo lamang din sila at yun yung mahirap, papataw o ipapasa lamang sa mga consumer. Opo, bago lang ulit si partner Admar, Prof, do you think itong mga weakness o mga kahinaan po na lumantad dito po sa Sigalot sa gitnang silangan kung saan apektado po yung ating supply ng langis at mataas na po ang presyo ng gasolina at ng oil supply, do you think it will serve as a catalyst, Prof, para baguhin yung ating constitution? Kasi maraming hadlang, Prof, at hindi na akma itong ating 1987 constitution sa year 2026 na iba na po ang pangangailangan at iba na po ang drive, no, ng buhay ng mga Pilipino. Mako, matagal na ho nating panawagan at advokasya yan na panahon na para balangkasin ang ating 1987 Constitution. Pinag-uusapan hanggang ngayon, hindi matapos-tapos yung debate ng anti-political dynasty provision. Palitan mo yung sistemang pampolitikal natin. Higit sa lahat, yung pinaka-importanting provision ng ating 1987 Constitution is the restrictive economic provision dahil dyan sa 60-40 arrangement na yan. Bagamat may train law, bagamat merong ganyan, may mga measures na ito pero half open lang tayo. The only way para makapag-attract tayo ng more investment sa Pilipinas, buksan natin ang ating pintuan ng 100% para makakuha tayo ng foreign direct, mataas na percentage at maka-attract tayo ng foreign direct investment sa ating bansa. Anong epekto niyan? Una, magkakaroon ka ng iba't ibang growth centers other than Metro Manila. So, makikita mo may rural development at yung posibilidad na mag-transform tayo from agriculture. We remain to become an agricultural country na ma-further develop
tayo into a manufacturing. Napakagaling ng mga Pilipino. Nagpupuntahan po sa totoo lang yung mga investors sa ibang bansa. Hindi dahil hindi sila nagagalingan sa Pilipinas. Pero logically, sinong mamumuhunan sa atin dito kung half open o hanggang 40% lang ang po pwedeng kitain ng isang banyaga na gustong mamuhunan dito sa atin. Ikatlong punto, dito yung napakahalagang usapin pagdating doon sa oligarchs na nagpapatakbo ng ating ekonomiya. Diyos ko, the Filipinos deserve better doon sa mga services at saka nagpo-provide ng public utility sa atin. Bakit? Walang kompetisyon. Walang totoong kompetisyon na nangyayari dito sa ating bansa. At higit sa lahat, yung paraan na kung saan magkakaroon ng additional na trabaho. So maraming oportunidad ang magbubukas. Hindi na tayo kinakailangang lumayo, Sir MJ, no? Nakakalungkot. Pag pumunta ho kayo ng Vietnam ngayon, Vietnam, ano ba ang Vietnam through many years? Isang dekadang gera laban sa Amerika. Pero tignan natin ang Vietnam ngayon. Naungusan na tayo ng Vietnam in terms of foreign direct investment. Naungusan na tayo ng Vietnam in terms of what do you call this? Manufacturing and so on and so forth. Ganon din ang Thailand, Indonesia, and Malaysia. Bakit? Hindi kasi tayo ganun kabukas. Hanggang 60-40 tayo. At suriin ho ninyo, pag umaalis ang ating Pangulo, nagbibigay at pansinin natin, no? Sinasabi lang na nagbigay at nakakuha ng commitment. But those are just commitment. Suriin natin, totoo ba o diretso bang namuhunan sila dito sa Pilipinas? That's another issue. Prof, yung mga pahayag po mismo ng gobyerno natin na magsasabi na normal, tapos sa nakikita ng ating mga kababayan, hindi naman ito normal, no? Yung pinapawi, though sila ang nagsasabi na wag magpakalat ng mga issue na magdadala lang ng takot, meron ding pumuna sa pahayag na yon na sinasabing ano pala ang gagawin, nasa krisis na tayo, kaliwat kanan na yung reklamo ng mga kababayan natin, pero pag nagbigay sila ng mga statement na sa panahon ngayon na nangangamba yung ating mga kababayan, ay sasabihin na hindi, okay lang. Pero nung sa mga panahon na kailangan ng pampakalma, no? Like kagaya doon sa kailangan na nating mag-repatriate mga kababayan natin, sasabihin pa na may problema, nahihirapan, tapos nung pinuna na bakit mahirap, napakadali lang yan. Yung ibang bansa meron ng mga chartered flight, kalauna nag-chartered flight na ang Philippines. Itong mga ganito pong klase ng mga pahayag po, ano po ang masasabi nyo rito po, Prof? Hindi ito, sa totoo lang, Sir Edmar, no, hindi ito nakakatulong. At ito yung marahil naratibo na gustong sabihin na maaaring tinitignan ko ito na to appease the public and say to the public na everything is under control, para makalma ang nararamdaman ng mga kababayan natin. Pero paano mo mapapakalma kung hindi nakikita o nararamdaman ng ating mga kababayan yung mga bagay na dapat nilang maramdaman sa panahon ng krisis? So hindi sila walang konkretong latag o plano na pag tumaas na nitong sa susunod na linggo, ano na yung susunod na mangyayari? Ayuda. O hindi ba? Ano pa yung response dun sa ating mga OFWs? Kung hindi pa nagkaroon ng malaking kritisismo pagdating dito, hindi iisip ng pamamaraan upang mapauwi yung ating mga kababayan dito. So, yun bagamat sa puntong yun, maaari nating sabihin na gusto nilang i-assure yung public na talagang may ginagawa. And with all fairness naman, may ginagawa, nag-i-exert ng effort. Pero yung bilis at yung pagramdam at dama ng ating mga kababayan, isang question na kung saan ito yung nagiging hamon para i-challenge at sabihin na, teka, bakit mo sinasabing walang krisis? Ito nga. Di ba,
matatalas at matatalino na yung ating mga kababayan. Lalo na at yung paghahambing at pagkukumpara doon sa mga karatig nating bansa na bagamat may krisis na ganito at pandaigdigang ito, bakit hindi ganoon kataas yung presyo ng kanilang mga Opo. mga langis doon sa mga bansang ito. So, yun yung isang bagay na nais nating bigyan ng punto pagdating dito. Ikatlong isa na gusto ko din ding pagtuunan ng pansin, gaano kabilis yung pagbibigay ng mga ayuda, 'di ba? Dapat sabay-sabay na unahin kasi sa napapansin natin mas nauuna yung media mileage eh. So, kung nag-distribute ka dito, baka naman po pwedeng simultaneous mong i-distribute. May regional offices naman ang DSWD. Hindi ba? So, hindi naman pwedeng sabihin na mag-aantay yung iba. Unahin mo Metro Manila dahil ito sentro. Baka mas nangangailangan din yung iba dahil mas mahirap dun sa kondisyon ng ibang lugar. So, bakit hindi simultaneous yung bigay? 'Di ba? So, yun yung problema mo pagdating dun sa targeted subsidy. Yung bilis ng responde o response ng gobyerno para ma-distribute ng mabilis itong ano na to, itong Opo. ayuda na ito para sa ating mga kababayan. Hindi kasi ito flood control project, Prof, na kahit hindi pa tapos, full na yung payment. Yan po 'Di ba? yung Oo, medyo pag dito na labis na kinakailangan na ang makabibinipisyo po ay marami, ang dami pang proseso. Yun nga, hindi sabay. Pero pag mga proyektong may anomalya, kahit hindi pa tapos, no? Napakamot na nga ng ulo po ang presidente dahil pagdating niya doon, wala yung project pero full yung payment. Pero iba po yung tanong ko po, Prof, no? Dito po tayo sa hakbang po ng gobyerno ngayon na kung napanatili natin yung magandang relasyon sa mga mahahalagang bansa at hindi tayo gumawa ng issue na to the point na parang ang laki na ng kasalanan na nila. Kasi nga, yung issue po dyan sa South China Sea, West Philippine Sea, hindi natin nakikita na mariresolba agad. Pero yung pagpapalaki po sa issue na to the point na sirang-sira yung relasyon natin. Kasi napagkakamalan na pag merong ano dito, ispiya, may mga ganun pang mga pahayag. Pero sa huli, nabanggit po ng ating Pangulo na kabilang sa kanya pong kinausap ay itong China sa panahon ngayon. So gusto ko lang po na maipaliwanag po ninyo yung kahalagahan po na fully ma-implement at maipairal ang isang independent foreign policy sa atin pong bansa, lalo na sa mga krisis na kagaya po nito, Prof. yun nga po, isa din ho yan sa ating talagang dapat na tignan na kung saan pagdating sa huli, yung relasyon na na-establish at relasyon ng, ng ating bansa at ng Pangulo doon sa ibang mga leader. Kasi in any eventuality nga ho, sino yung po pwedeng magbigay ng tulong sa atin? Sino yung po pwedeng sumaklolo po sa atin na mayroong sobra, mapakiusapan natin na magbigay ng kaunti o pwede nating utangin, bawiin natin sa ibang pamamaraan. So tulad yan, nabanggit pa rin din ang bansang China na kinausap ng ating Pangulo na kung saan despite doon sa mga usapin. And tingin ko naman malawak ang pagtingin ng China na ibang usapin ang West Philippine Sea at ibang usapin itong usapin sa langis sa kadahilan ng lahat naman lalo na bansa sa Asia ay nakararanas at nakaka experience ng ganitong klasing kakulangan o pagsipa ng presyo sa langis. So, yun nga, pagdating sa huli, yung relasyon ang pinaka-importante. Yun nga, may kasabihan po tayo that we don't burn bridges. Ika nga po. So, pagdating sa huli, at tingin ko naman, malawak ang pangunawa ng China at maganda pa rin din naman ang diplomatikong relasyon natin at usaping ekonomiya naman ito. So, tingin ko malawak ang pangunawa ng China, level-headed din naman ng Pilipinas na iset aside natin itong usapin sa West Philippine Sea at kami ay isang bansa na nangangailangan ng tulong ninyo.
Opo. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, Prof, sa Salamat po. klase. Thank you po. Si Professor Eric De Torres, isang political analyst po mga kapartner, atin pong nakasama. Napag-usapan natin yung mga issue po sa ating lipunan, impeachment ni VP Sara, doon sa hakbang ng gobyerno, dito nga po sa krisis na kinakaharap po ng atin pong bansa. At